What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Kashan, and today we are joined by the number 2 ranked atomweight MMA contender in one championship. Ladies and gentlemen, let's all welcome back to the program, Denise the Menace Sambuanga. Denise, maraming salamat sa, alam mo, yung at least sa busy mong oras na gawa mo pa rin kami ng paraan para makasama ka. Siyempre naman, Sir Nisi. Thank you din for having me. Denise, naku po, lagi na lang tayo ay merong nangyayari. Kaya At nga, for sure, alam na ng buong Pilipinas, di lang buong Pilipinas, pati buong mundo, the unfortunate news that you have to pull out from your fight against Alyona Rasonova or Rasoina of Ukraine. This was supposed to happen this coming October at One Fight Night 25, and if I'm not mistaken, at the Lumpini Boxing Stadium. This is for the one interim atomweight MMA world title. Inaasam-asam mong makuha since 2020. Denise, mabalikan natin yung situation. How did it happen? Ano ba siya? Unavoidable na ba? Paano? Can you shed some light on the matter? Kasi for sure, lahat ng fans mo, hindi lang fans mo, pati yung mga Filipino fans in general, ay finding the right answers to this very, sabihin natin, very delicate situation na pinagdadaanan. actually, yun nga, since ito yung inaantay ko na opportunity, and thankful ako na kasi binigyan na agad ako ng one championship ng gatong opportunity na hindi nila ako na kailangan na i-hold into this Yeah. division. Hindi nila kailangan i-hold yung division na to para dun sa champion kasi nga na injury. Pero they made a way to para maging active yung division namin. Pero unfortunately, yun nga, na-injured ako yung hamstring ko during training. Actually, uh, before my fight, before my last fight, um, na-injured na to pero pinilit ko pa rin lumaban. Pero etong last camp ko for this interim championship and mas nag-trigger yung injury ko. So, ayun, I don't have a choice but to pull out kasi hindi kaya pilitin eh. Para Mm-mm. lang sa para lang sa detalye ng mga Filipino fight fans. Saan mo nakuha yan? Was it in sparring? Was it in a scrimmage? Was it a drills? Paano mo siya nakuha? Actually, hindi siya like super hard sparring. Talang halos ano lang, flow sparring lang. Tapos parang nag-a-attempt ako to do like double leg or Mm. takedown and then bigla na lang siya Mm. nag-pop. Mm. Now, Denise, ano ang sabi ng doktor? Gaano katagal yan ang recovery? Magre-rehab ba? Do you need to undergo surgery for that? Paano? Ano ang estado ng health mo? Actually, actually ano lang naman siya, strain lang naman siya pero maraming certain moves na talagang hindi ko kayang gawin. Mm. Kaya Mm. ngayon nag-undergo ako ng physical therapy para mas Mm. mapabilis yung recovery. Mm. So, ngayon, more yung focus mo nasa therapy. Bawal ka muna talaga ng, kung sabihin natin, combat sports related activities. Yeah, actually, kaya ko mag like shadow box lang pero yung mga hindi ko kaya yung mga wrestling, grappling ganyan. Yung pag nakatayo ako kaya ko eh. Mm. Pero yung when it comes to like Mm. ground, hindi ko maano yung movement na ganun. Denise, it must be frustrating kasi you're supposed to fight in Qatar last March na move. Tapos, for the title, dapat yung June mo. Then, napalitan yung kalaban mo because Stamp suffered a torn meniscus, had to pull out. Si Noel, natuloy naman yung laban, pero it's not for the title. Now, binigyan ka ng Mhm. interim title opportunity. Ngayon, sa'yo na naman. Ikaw naman Yeah. unfortunately, ikaw yung naka-experience ng ganitong, alam mo yun, it's not na gusto natin mangyari. Pero, Denise, pumasok ba sa isip mo na sana natuloy na lang ng Qatar?
Sa akin, of course, yung ganong opportunity, parang gusto ko na rin siyang, ano eh, sana nangyari na lang para gets mo, Mm. para talaga, Ah, pero feeling ko may mga reasons bakit siya mm, nangyari. Kasi kung hindi opponent, mm, ako naman yung, yung mm, nagkaka-problem. mm, Pero thankful pa din ako kasi hindi siya ganun kalala. Like, mm. I have to heal like a year or half Ah, a year. Sa akin like months lang feeling ko okay na ako. Feeling ko kaya ko siya pilitin pero ayoko mag-risk eh. ah. So, nasa punto ka ng career at buhay mo na you're looking for the purpose rather than having regrets. Yeah, 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 yeah. Ayokong ano eh, ayokong parang lalaban ako and then papagsisiyan ko sa bandang huli. Gusto ko talagang 100% talaga ako. Mm. Denise, gaano katagal aabutin itong therapy mo for that hamstring injury? Siguro sabi nung sa therapist ko kaya daw siya kahit mga 1 or 2 months kaya ko na magbalik sa ganung sa Mm. training ko eh pero hindi siya ganun ka ano ka Mm. hard. Mm. So, after 2 months, you would go back to hard training na? Yeah, Ano yeah, na yeah. ang... I think I can. Mm. Ano ang feedback ng One Championship regarding this? They do ano ba to? Do they plan to rebook it once you're ready? Ano nila, do you want it to happen later this year o ang plano mo ba since na-move to, tignan natin kung available na si Stamp. Sa akin I told one championship if we can reschedule the match Mm. like end of this year, I don't know, like Ah, early next year. Pero I told them na just give me like 1 to 2 months ah, tension, maximum mm. 2 months. So Denise, how do you take things ngayon na ganito, you have to do this. Syempre, hindi lahat ng fighters gustong daanin tong klaseng path. And I know it kasi si Joshua Pasio, ay din yan ng therapy. Parang, it's not my habitat. Yan ang sabi niya, it's not my thing. Do you feel the same na parang, do you have to do, or tinitignan mo lang, you have to do this, you have to go through this process para kung makabalik ka sa dati mong estado, health-wise? Yeah, feeling ko every fighter naman dumadaan sa gantong challenges eh. Mm. And also part siya ng Mm. pagiging fighter, I Mm. guess. Ngayon, dahil nangyari to, mas nagiging conscious ka ba when it comes to recovery at the same time taking care of yourself? Yes, ayun yung unang-unang pumasok sa isip ko nung Mm. na-injure ako ngayon kasi ayan nga kagaya niyan. Sobrang importante sa akin nung fight na to. Pero dahil nga hindi ko Mm. masyadong inaalagaan yung recovery and yung sa training ko, nangyari siya. Mm. Denise, sa ngayon ba kung papipiliin ka, sabihin natin you get cleared siguro by October tas ma-reschedule siya. If ever available si Stamp by sabihin natin December or let's say early January, si mas pipiliin mo? Si Aloyna o si Denise, si Stamp as Ano na opponent? lang, pareho na lang siguro sila. Sabay na lang kaya joke lang. Sa akin kahit sino naman, Stamp or Aliona, kahit Mm, sino naman. Pero kasi mas ano si Stamp eh. Feeling ko mas gusto nila yung gusto ng mga fans talaga mm. makita yung sa amin kasi isang taon na kami isang taon na Naghahabulan? yung habulan namin eh. Talagang Oo. yung fans talagang Stamp Vertex talaga versus Denise eh. Denise, how do you keep yourself motivated? It has been a roller coaster ride for you. Alam mo yun, sa tuwing nakakausap kita, lagi natin binabalikan eh. 2020, 2020, walang tao, pero ano ba, you were promised to get a title shot after beating Mei Yamaguchi. Talaga, a title shot, rinig na rinig yun dahil close story yung event na yun, rinig na rinig yung promise Mm. na yun, pero alam mo yun, ang dami mong detours na pinagdaanan. Tumaka kasi kay Ham Sohee, tapos
nabawi mo Lee Hetchin, tapos yung Mhm. kay, alam mo yan, it has been a long ride. Tapos ito na naman tayo, another challenge and challenge. Paano ka humuhugot na ng motivation na sa'yo na parang balang araw lalaban talaga for the world title and this is for real na alam mo yan. Ano Sir Nisi, hindi ko na inaano yung sarili ko na like pinipressure ko yung sarili ko to achieve my dream. Talagang inaano ko na lang siya parang like go with the flow na lang ako. I'll just do what I need to do. Magte-training lang ako palagi, stay consistent. And also of course kay God, sa kanya Mm, talaga ako humihingi ng mm, support, ng guidance and wisdom through this career and also sa kay Fritz na mm, talagang mm, nagmo-motivate sa akin mm, and nag-i-inspire sa akin to mm. in my career. Talagang 100% support siya. Denise, do you think itong situation mo makes it much sweeter? Kasi medyo nakaka-frustrate ah. Akong hindi athlete, hindi ako ikaw, na-frustrate ako because andyan na lagi siya parang tinatakbuhan ka. Pero do you Mm-mm. think yung payoff mas matindi once you're there? Kasi kahit anong sabihin natin, matcha-challenge talaga yung perception mo at the same time kung talagang destiny mo na Mm. mahawakan yung one atomweight MMA world title. Siguro kagaya nga po na sinabi niya, siguro sa sobrang tagal or sa sobrang Mm. daming pinagdaanan. Mm. Pag dumaan na ako, pag nakuha ko na yung kung ano talaga Mm. yung gusto ko, makuha ko na talaga yung belt. Mas Mm. iba sa feeling Kasi sobrang Mm. grabe yung mga pinaghirapan. Mm. Kaya feeling ko mas parang sobrang ma-appreciate ko yung Mm. mga yung belt na yun Mm. kasi dahil sa mga hard work na pinagdaanan. Denise, bago ka namin pakawalan, baka naman may message ka sa mga fans mo na talagang hanggang ngayon Mm. umaasa na makita ka at lumaban para sa world title. Ayun, gusto ko lang mag-thank you sa mga Filipino fans and other fans na patuloy na sumusuporta sa akin. I know disappointed kayo kasi hindi kasi na-postpone na naman Mm. yung fight, yung championship fight, but I'm still here. I'll try my best to get my recovery and fight for the title shot and get that belt. Denise, maraming salamat sa oras and we wish you nothing but the best. Thank you, Sir Nisi. Thank you, thank you. That's it for all of us here on the MMA Super Fan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Super Fan. Again, I'm Nisi Casiano with the menace and probably the future world champion, Denise Zamboanga. Till next time.